Kapatid, tuloy-tuloy na po tayo. Eto na po tayo sa exciting part ng ating programa. Ang ating special coverage ay sisimulan na natin ngayong gabi dito mismo sa ating programa. Kaya mga kapatid, sisimulan na kaagad natin ang ating special coverage ngayong araw na ito ng Wednesday. Maligayang pagdating sa ikatlong araw ng ating special coverage ngayong gabi, kaugnay sa nangyaring Paris Pentecost celebration noong Sabado, May 23, 2026. Ang inyo pong masasaksihan ngayong gabi ay ang panayam ni Brother Jonas Mediavilla ng Order of Preachers. Panoorin po natin ito. Alam nyo ba? Mapalad tayo ngayong gabi. Bakit? Anong ko bakit? Kasi pinagpala tayo ng Panginoon ng isang mahusay na speaker. Pinagpala tayo at pinadalahan niya tayo ng isang tao na magbibigay sa atin ng kaalaman sa isang bagay. At lalo na ng kaalaman at pagmamahal para sa banal na Espiritu Santo. Kaya wag na nating patagalin pa. Ang ating tagapagbahagi ngayong gabi ay isang solemnly professed Dominican brother noong May 24, 2023. Alam mo brother, hindi ako nagbibiro nang sinabi kong pinagpala tayo kasi biniyayaan tayo ng magaling, mahusay na speaker. Alam mo kung bakit? Kasi siya ay summa cum laude. Perfect. At sa UST. Yes. Perfect nun. At ang kanyang course ay BS Fisheries. Kaya lahat tayo mamaya ay kanyang lalambatin. Lalambatin. Kaya huwag na natin patagalin pa. Ating palakpakan ng Panginoon sa pamamagitan ni Brother Jonas Mediavilla OP. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother JM. So yun po, babalikan po natin ulit yung ipinakita kanina. Alam nyo ba? Alin? Mapalad tayo ngayong gabi. Bakit? Anong ko bakit? Kasi pinagpala tayo ng Panginoon ng isang mahusay na speaker. Pinagpala tayo at pinadalahan niya tayo ng isang tao na magbibigay sa atin ng kaalaman sa isang bagay. At lalo na ng kaalaman at pagmamahal para sa banal na Espiritu Santo. Kaya wag na nating patagalin pa. Ang ating tagapagbahagi ngayong gabi ay isang solemnly professed Dominican brother noong May 24, 2023. Alam mo brother, hindi ako nagbibiro nang sinabi kong pinagpala tayo kasi biniyayaan tayo ng magaling, mahusay na speaker. Alam mo kung bakit? Kasi siya ay summa cum laude. Perfect. At sa UST. Yes. Perfect nun. At ang kanyang course ay BS Fisheries. Kaya lahat tayo mamaya ay kanyang lalambatin. Lalambatin. Kaya Lalambatin talaga, Kuya Carl. Ating palakpakan ng Panginoon sa pamamagitan ni Brother Jonas Mediavilla OP. Yes! Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother JM. Ayan na mga kapatid, ang ating Day 3 special coverage ngayong Miyerkules ay ang panayam ni Brother JM Mediavilla OP noong Sabado sa naganap na Paris Pentecost celebration last Saturday. Oras, 11:05. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi! Hello! Okay. Unang-una po, maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa Dominican Student Date para magbigay sa inyo ng kaunting reflection or pagninilay sa isang napakalaking event sa ating simbahan, ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. So, ngayon po, uumpisahan po natin ang ating pagninilay sa isang pagbasa
Magbabasa po ako ng isang passage sa Gospel at ito ay hango mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga dipotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cirene at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So again, isang napakagandang gabi sa ating lahat. Ngayong gabi, ako ay naatasan para magbahagi sa inyo ng refleksyon tungkol sa ating tema. Alab ng Espiritu, gabay sa paglalakbay. So sa aking pagninilay, gusto kong ibahagi siguro sa inyo ang mga experience ng mga apostol during the first Pentecost. Kasi gusto nating ma-experience din ang kanilang paglalakbay. Ano kaya ang ginawa ng Espiritu Santo sa kanila? So, ang gagawin natin ay magninilay tayo ng mga karanasan ng mga apostoles bago at pagkatapos ng Pentecostes. Pero bago ang lahat, may itatanong muna si Brother sa inyo, si Brother JM sa inyo. Ang tanong ni Brother JM, pwede bang paki-flash sa ating screen? Naniniwala ba kayo na araw-araw kayong kinakausap ng Diyos? Pakitaas nga po yung kamay sa mga nagsasabing araw-araw silang kinakausap ng Diyos. Wow, ang dami. Sige po. So anong sinabi sa inyo ng Diyos ngayon? Kasi kinakausap kayo ng Diyos eh. So anong sabi sa mga nagtaas ng kamay? Anong sabi ng Diyos sa inyo ngayon? Na mag-attend ngayon. Grabe naman. Tama naman. Ayun. Na umattend ngayon sa ating event. So araw-araw po tayong kinakausap ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamaraan na ine-expect natin. Hindi sa pamamaraan na ine-expect natin. Kasi pag sinabi niyong nagpakita sa inyo ang Diyos, naku, magdududa ako. Kung nakita nyo ng harap-harapan ng Diyos, tapos sinabi niya sa inyo na pumunta kayo sa Santo Domingo, mag-attend kayo ng talk ni Brother JM, talagang magdududa ako. Siguro sa isip ko na, nako, baka merong kailangang dalhin sa Mandaluyong siguro dito.
Pero sa totoo lang po, araw-araw po tayong kinakausap ng Diyos. Again, hindi sa pamamaraan na alam natin. Minsan, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan... Teka muna. Grabe naman yata yung dadalay sa Mandaluyong. Sa mental ang bagsak. Ano ba yan? asawa. Ang Diyos ay gumagamit ng instrumento para makipag-usap sa atin. Minsan sa ating mga asawa, or minsan sa ating mga anak, or sa ating mga kaibigan, kapitbahay, or minsan nga sa ating mga kaaway. Kinakausap tayo ng Diyos. Or minsan, kahit na sa mga taong hindi natin kilala, nakikipag-usap sa atin ang Diyos. Pero ang tanong, kung nakikipag-usap sa atin ng Diyos, bakit ang iba sa atin, hindi natin alam kung anong gusto niyang sabihin? Hindi natin nadidinig kung anong gustong sabihin sa atin ng Diyos. Bakit kaya? Bakit kaya? Kasi, sarado ang puso. Very good, mami. Yun, sarado. Minsan, iba kasi ang nadidinig sa nakikinig. Iba yung hearing kesa sa listening. Ang nadidinig, passive lang po yun. Wala kang ginagawa. Hindi mo intensyon. Nadinig mo lang na may kotse sa labas. May ingay ng kotse sa labas. Or nadinig mo lang na nagsasalita yung katabi mo. Pero, ang nakikinig, active. May intensyon sa iyo na gusto mo talagang pakinggan kung anong sinasabi ng kausap mo. So yun pong difference. Nadidinig at nakikinig. So para malaman natin kung anong gustong sabihin sa ating ng Diyos, kailangan tayong makinig. Makinig, hindi lang magdinig. Kailangan makinig. Pero sa pakikinig, kailangan din natin ng atensyon. Atensyon. To listen is to be attentive. Kailangan nating bigyan ng atensyon. And to be attentive, you need to be interested. So, kung gusto mong makinig sa kung anong gustong sabihin sa inyo ng Diyos, kailangan bigyan mo siya ng atensyon. At kung ikaw ay magbibigay ng intensyon sa Kanya, kailangan interesado ka. So, you need to be interested. No? Like for example, di ba, may mga anak tayo, yung mga mamis dito. Uutusan nyo yung mga anak nyo, Totoy, bumili ka ng suka sa tindahan. Tapos, ang sagot ng anak natin, di ba, minsan, ha? Ano? Di ba, ganun yung mga sagot ng bata? Hindi ka marinig. Utusan ako ng mama ko dati. Sasabihin ko, ha? So, meaning, hindi ko nadinig kasi hindi ako interesado. Hindi ako interesado. Sino dito po ang nakasimba kanina? Yung bago, yung misa, meron po bang nakasimba? Marami. So, ano po ang homily ni Father? Ano po ang homily ni Father? So, hindi nyo na po maalala. Nakalimutan na. Kasi hindi kayo nakinig. Kasi hindi kayo interesado. Ay, hindi naabot. Yun, hindi naabot. Pero for example, yung sa mga nililigaw, sino dito ang may nililigawan or na-experience na maligawan? Diba? Minsan, for example, may nililigawan ka, may dala siyang mabibigat na bag. Tapos, nakita siya ng nanliligaw sa kanya. So, ang gagawin ng nanliligaw, kahit walang sabihin, ang nililigawan niya, kukunin niya yung bag, di po ba? Tama po ba? Wala pong salita. Wala pong sinasabi. Tingin pa lang alam na. Walang salita, pero nakikinig siya. Kasi interesado siya. So ngayong gabi po, gagamitin ako ng Diyos upang makipag-usap sa inyo. Siya ay makikipag-usap sa inyo
through me. So, I hope meron po kayong makuha or madinig mula sa Kanya sa pamamagitan ko. But, kailangan maging interesado kayo. Yun po yung first requirement. You need to be interested. Pero kanina, kakasimula ng ating programa, sumayaw-sayaw tayo at di siguro sa iba sa inyo nabuhayan. Pero ang iba sa atin napagod. Ang iba sa atin napagod. So baka po makatulog kayo sa pagod nyo dito. So kung matutulog po kayo, syempre hindi nyo maririnig ang sasabihin ng Diyos sa inyo. Pero meron akong isang babala. Kasi, Wow, may sa Old warning Testament pa. po, kung kilala niyo, sa New Testament pala, sa Bagong Tipan, kung kilala niyo po si Eutychus, isa po siyang bata. Siya po ay nakikinig sa preaching ni San Pablo. Nakaupo siya sa isang bintana. So habang nagpipreach si San Pablo na po yun si Saint Paul na po yun, alam naman natin kung gaano kagaling mag-preach si Saint Paul. Sa preaching ni Saint Paul, nakatulog po si Eutychus. At ang nangyari, dahil siya ay natulog, nahulog siya sa bintana. Aray! Palapag. So, ang nangyari, namatay si Eutychus. So, ayan po, baka babala sa inyo. Baka may plano dyang matulog. Baka hanggang pang walang hanggang tulog na ang gagawin nyo sa ngayon. Sa ilang babala po yan. Si San Pablo na po yan na nagpipreach. Ano na lang kung si Brother JM lang to. Tapos, ang ginawa syempre ni San Pablo, pinuntahan niya si Eutychus. Tapos hinagkan. At hinag niya lang po. Tapos sabi ni San Pablo, hindi papatay ang batang ito. Buti na lang andun si San Pablo. Si San Pablo may kakayahang bumuhay ng patay. Ako po, wala. So, naku po, babala lang po sa inyo. Baka makatulog kayo, hindi ko po kayo. At matuluyan kayong matulog pang habang buhay, wala po akong kakayahang bumuhay. So, yan po. So, now po, sa start na lang tayo sa tanong na gustong i-ask sa inyo ni Brother JM. Meron po ba kayong kinatatakutan? Meron po ba kayong kinatatakutan? May takot po ba sa inyo? Sige po, sino po ang may takot dito? Pakitaas ng kamay. Sabi, walang kinatatakutan yung iba? Sino po ano po ang kinatatakutan? Mami, anong kinatatakutan mo? Ala, ano yan? Mamatay. Siyempre, ako din natatakot din akong mamatay. Sino pa po dito Ako rin, ang may kinatatakutan? Wala sigurado? Wala kayong kinatatakutan? Ako, mga sinungaling. Sino? Sino may kinatatakutan? Marami kayong kinatatakutan. Mamatay. Magkasakit. Natatakot tayong singilin ng ating mga pinagkakautangan. Di ba? Nako, Nagtatago patay. tayo. Minsan, natatakot din sa mga students dito. Natatakot tayong mabagsak sa ating mga subjects. Ako mismo, marami akong kinatatakutan. Dati, syempre, pag pumupunta ako sa eskwela, natatakot ako basta yung teacher or ang professor, ang pari, stricto. Kasi pag nagtatawag siya tapos hindi ka makasagot, Diyos ko, mapapahiya ka. Kaya, isa yun sa kinatatakutan ko. So lahat po tayo, I guess, part ng ating human nature ang may kinatatakutan. So sasabihin ko po sa inyo na ang mga apostoles po, bago po ang Pentecostes, sila po ay takot. Anong nangyari nung si Jesus ay ipinako sa krus? Nasaan ang mga apostoles? Hindi sila nangangaral. Hindi sila naglalakbay. Hindi sila nanggagamot. Nasaan sila? Nagtatago. Ayun lang! Sila ay sa upper room.
takot na takot sila. Ang mga apostoles, takot na takot sila. Kasi natatakot sila na sila mismo ay papatayin ng mga Romano at mga Pariseo. So ang experience ng mga apostoles bago ang Pentecostes ay takot. Sila mismo na pinili ni Jesus, sila ay takot. So normal po sa atin na maging matakotin, may takot. Part po ng pagiging tao natin ang takot. Sinasabi na ang takot ay connected sa paghihirap. Takot tayo kasi ayaw nating mahirapan. Tama po ba? Tama. Kasi natatakot tayo kasi ayaw nating mahirapan. Pero sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, ang buhay nating mga Kristiyano puno po ng paghihirap. Puno po siya ng paghihirap. Diba minsan naiisip natin, diba may mga kapitbahay tayo, si Aling Maria, hindi naman niya nagsisimba, hindi naman niya nagdorosaryo, pero bakit mas maganda pa ang buhay niya sa amin? Oo nga naman. Diba? Hindi naman yan pumupunta sa simbahan, wala naman niyang alam sa Diyos, pero bakit mas maganda pa ang buhay niya kaysa sa akin? Hindi po ibig sabihin na kung tayo ay active sa simbahan, wala na po tayong problema. Parte po ng buhay natin bilang Kristiyano ay magkaroon ng problema. Bakit po? Kasi ang Diyos na sinusundan natin, si Jesucristo, siya mismo hinarap ang krus. He embraced the cross because of His love for us. Diba? Anong sabi ni Jesus? Nung tinanong siya, Jesus or Master, what will I do to inherit the kingdom of God? So Master, paano ako makakapunta sa langit? Anong sabi ni Jesus? Leave everything behind or sell everything you have. Ibigay mo sa mga mahihirap. Come, take up your cross and follow me. Come, take up your cross and follow me. So ang Diyos po natin ay Diyos na nag-embrace, humakos ng kanyang krus para po sa pagmamahal. So tayo mismo, i-expect natin na bilang mga Kristiyano, tayo mismo ay i-embrace din natin ang ating mga problema. Ang ating mga problema. So hindi po mawawala ang mga problema sa buhay ng Kristiyano. So now, 'di ba? Sa buhay natin ngayon, talagang masyado nang mahirap. 'Di ba? Nagtataasan na ang presyo ng bilihin. Nagmamahalan na ang presyo ng gasolina, ang presyo ng pagkain, ang presyo ng pamasahe, lahat nagmamahalan na, ako na lang ang hindi nagmamahal. Joke lang po. Joke lang po. So lahat po nagmamahal, nagtataasan na yung presyo. So lahat tayo nahihirapan. Pero may isang magandang reminder po si Father Dave Concepcion na narinig ko lang po ito sa Facebook. Nakita ko kasi yung kanyang homily. Ang sabi niya, kung hindi man ako ang rason ng ikagagaan ng buhay ng iba, sana hindi ako ang rason ng ikabibigat ng buhay nila. Diba? Napakaganda. Diba? Pwede po ba nating ulitin? Kung hindi man ako ang rason ng ikagagaan ng buhay ng iba, sana hindi ako ang rason ng ikabibigat ng buhay nila. Kasi lahat tayong may pinagdadaanan. So kung hindi man tayo ang rason kung bakit nagiging masaya ang ating kapwa, sana hindi tayo ang rason kung bakit sila malungkot. Kung hindi man tayo ang rason para umunlad ang buhay ng ating kapwa, sana hindi tayo ang rason upang maging pabigat sa buhay nila.
So dapat po sa panahon ngayon, kailangan nating magtulungan, hindi magbigay ng hirap sa isa't isa. So next slide please. Yan. So nakikita po natin ang picture ng crucifixion. Ilan nga po yung apostoles ni Jesus? 12, 12. Ilan? 12. 12. Very good. 12. Very good ang mga katikis natin. Yan po ang crucifixion. Ilan po ang nakikita niyong apostoles dyan? Isa lang. Isa lang. Lahat sila nagtago. Tago. Lahat sila nagpulasan. Nagtakbuhan. Nang dinakip ang ating Panginoon. Naku, kung mababasa nyo sa Biblia, before ang scene ng crucifixion, matatapang ang mga apostoles. Sabi nila, kung saan ka man pumunta, Panginoon, susunod kami. Ipaglalaban ka namin hanggang kamatayan. Anong nangyari? Isa lang ang natira, si Juan lang. Lahat sila nagtago. Parang, may naalala lang po ako. Parang kilala ko. Dati sa TV, nakikita ko siya. Ang tapang-tapang. Pero nasaan siya ngayon? Nagtatago. Diba? Ayun na. Ang bilis niya palang tumakbo sa hagdan. Ang bilis niya palang tumakbo sa hagdan. Yun po, ganon din ang Nadamay ng wala sa oras si Senador Bato. Bakit nadamay si Senator Bato dyan? experience ng mga apostoles. Kasi sa time na gusto na silang hulihin at siguro patayin, nangamba sila sa buhay nila, sila ay nagtago. So si Jesus, kung na-experience niyo po ngayon na parang iniwan kayo ng buong mundo, iniwan kayo ng mga jowa niyo, iniwan kayo ng mga taong mahal niyo, nakaka-relate po si Jesus dyan. Kasi sa time na kailangan niya ang mga apostoles niya, wala sila. Wala sila. Lahat sila nagtatago. Except kay San Juan. So, nung nabuhay si Jesus, wala siyang isinumbat sa kanila. Di ba? Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Nung siya ay nabuhay, wala siyang isinumbat sa mga apostoles. Hindi man lang siya nagsabi na, hindi niyo man lang ako kinamusta. Hindi siya walang ganon. Hindi siya ay, nasaan kayo? Walang sumbatan. Anong ginawa ni Jesus? Hinanap niya sila. Pinatawad niya sila. Sabi niya, peace be with you. Ang kapayapaan ay mapasa inyo. Diba? That's how great the love of Jesus is. Kahit na siya ay iniwan, hindi siya nang iwan sa kanila. Kaya nga, before siya pumunta sa langit, na mag-ascend sa langit, anong sabi niya? I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo gagawing ulila. And He promised to send the Holy Spirit. Ipapadala niya ang Espiritu Santo. So, nangyari nga, sa araw ng Pentecostes, matapos siyang umakyat sa langit, ipinadala niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. So mga kapatid, ang kwento ng Pentecostes ay kwento ng katapatan ng Panginoon. Yun po ang dapat nating alalahanin, na ang kwento ng Pentecostes ay kwento kung gaano katapat ang ating Panginoon. Diba? Napakaganda, napaka-consoling. Isa actually sa mga pinakagusto ko mga verses sa Bible ay mula sa Genesis. Yung Genesis po, yung pinakaunang libro. At sinasabi doon, diba? God said, sinabi ng Diyos, let there be light. And there was light.
Let there be plants, let there be animals. And there were plants and animals. Let there be seas and mountains. And there were seas and mountains. Grabe po ka-powerful ang words ng Panginoon. Kung ano po ang sasabihin ng Panginoon, natutupad. Kaya po, kung magbibigay ng promise sa inyo yung Panginoon, asahan niyo po, lahat yun matutupad. Ang ipinangako po sa inyo ng Panginoon ay pangako ng katapatan. Diba tayong mga tao, meron tayong saying, promises are made to be broken. Pero sa Panginoon, hindi po ito. Hindi po. Kasi once na sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Kaya, ang kwento ng Pentecostes ay kwento ng katapatan ng ating Panginoon. Kwento ng katapatan ng ating Panginoon. Kaya nga po, sa ating pag-celebrate ng Pentecostes, ang movement po na nakita natin mula sa kahinaan ng tao patungo sa katapatan ng Diyos. Ang katapatan po ng Diyos ay hindi nababase sa atin. Kasi tayo po, mahina po tayo. Nagkakasala po tayo. May times nga po na iniiwanan natin ang ating Panginoon. May mga times talaga. Kaya nga, sinasabi ko, although ang mga apostoles po iniwan ang ating Panginoon, huwag nating kundinahin ang mga apostoles. Bakit po? Kasi tayo mismo, ganyan din tayo. Nang iiwan tayo sa Panginoon. Sa tuwing nagkakasala tayo, iniiwanan natin ang Panginoon. Sa tuwing ginagawa natin ang mga labag sa pinagsasabi ng Panginoon, iniiwanan natin ang Panginoon. Kung takot tayo na ipakita ang ating pananampalataya, para na rin nating iniiwan ang Panginoon. Diba? Minsan nga, pag nakasakay ako sa jeep, pag pumunta ako, for example, sa UST or sa SM North, may mga nakakasabay po ako sa jeep. Tapos, nagsa-sign of the cross sila. Ganito po. Ang liit ng sign of the cross. Parang ikinahihiya nila ang kanilang pananampalataya. Hindi ba dapat ganito? You are proud that you are Christian. You are proud that you are Catholic. So sa mga times po na parang ikinahihiya natin ang ating pananampalataya, para rin po tayong mga apostoles, iniiwan din po natin ang Panginoon. Ngunit ang katapatan ng ating Panginoon ay hindi po nababatay sa kung gaano tayo katapat. Kasi kung yun po yung batayan, syempre hindi rin magiging matapat ang Panginoon. Kasi 'di ba, isusumbat niya sa atin, naging mahina ka, so hindi din ako magiging tapat sa inyo. Hindi po ganoon ang Panginoon. Matapat po ang Panginoon dahil yun talaga siya, hindi po dahil sa ating katapatan. Matapat ang Panginoon kasi siya talaga ay tapat. So sa piyesta po ng Pentecostes, nakikita natin ang image ng Holy Spirit formed like a dove. Kasi di ba po, although sa binasa ko kanina mula sa gawa ng mga apostoles, ang sinabi doon parang di lang apoy. Pero meron pong account during sa baptism or sa pagbibinyag sa Panginoon sa Ilog Jordan na parang bumukas ang langit at nanaog ang Espiritu Santo na parang kalapati. Kaya po sa feast ng Pentecost, nakikita natin ang image ng dove. At sinasabi natin na ang piyesta ng Pentecostes ay piyesta ng Espiritu Santo. Talaga naman pong piyesta ito ng Espiritu Santo. Ngunit ating tatandaan na hindi lamang po ito piyesta ng Espiritu Santo. Piyesta rin po ito ng Diyos Ama at Diyos Anak. Kasi naniniwala po tayo sa iisang Diyos. Isa lang po ang Diyos natin na may tatlong persona.
Ama, Anak, at Espiritu Santo. So kung ano po ang pista ng Espiritu Santo, pista din po iyon ng Ama at ng Anak, kasi ang Ama po at ang Anak ang nagsugo sa Espiritu Santo para pumunta sa atin dito. Huwag po nating isipin na ang Pentecostes ay nangyari once lang, hanggang doon lang. Hindi po. Ang Espiritu Santo na nanaog during the first Pentecost ay the same Holy Spirit na nasa atin ngayon. Imagine, yung unang Pentecostes po nangyari 2,000 years ago. Pero ngayon, ang Espiritu Santo ay nandito pa rin sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo pinabayaan. Patuloy niya tayong ginagabayan sa ating paglalakbay. Kasi ang buhay natin sa mundo, isang paglalakbay lang po. Hindi po dito ang ating destinasyon. This is not our final end or destination. We are just having our pilgrimage. Tayo po ay naglalakbay lamang. So ipinadala po ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo para maging gabay natin. Ngayong panahon po natin, parang tinatawag po natin itong panahon ng Espiritu Santo. Kasi po, mula sa creation or paglikha ng sanlibutan hanggang sa Old Testament po, yun po ang panahon ng Diyos Ama. Nung si Jesus po ay nagkatawang tao, at after po noon umakyat siya sa langit, yun po ang panahon ng Diyos Anak. Nung nanaog ang Espiritu Santo during the first Pentecost hanggang ngayon, the time of the Holy Spirit. So ang Espiritu Santo po nananatili sa atin hanggang ngayon. Every time po na nagsisimba tayo during Misa, the Holy Spirit is there. Every time po na nagbibinyag sa mga sakramento, the Holy Spirit is there. So hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo iniwan. Hindi niya tayo ginawang ulila. So, kung nakikita po natin kanina, anong reaksyon ng mga apostoles bago ang Pentecostes? Takot. Sila ay nagtatago, natatakot. Ngunit, nung first Pentecost, nung pinadala ni Jesus at ng Ama ang Espiritu Santo sa mga apostoles, kung nakinig kayo sa binasa ko kanina, sila ay naging matapang para i-proclaim ang Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng Diyos. So mula sa takot, sila ay naging matapang. From takot to tapang. Yun po ang movement. Isa po yun sa grasya or ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Ngayon, pinakita ng mga apostoles, hilingin po natin ng Espiritu Santo na samahan tayo para maging matapang. Para maging matapang. So yun. So bakit kaya, di ba magtatanong tayo, ano kaya ang naisip ng mga apostoles? Bakit naging matapang sila? So babasahin ko po ang isang talata or passage mula sa Ebanghelyo ni San Juan. So naka-flash po yan sa ating screen. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Si Jesus po ang nagsabi niyan. Do not fear, I have overcome the world. I have overcome death.
Diba si Jesus namatay at nabuhay. So napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Diba sabi sa kanta, what doesn't kill you makes you stronger. Pero sa case ni Jesus, siya ay pinatay. Pero siya ay muling nabuhay. So anong ikinakatakot natin kung ang Panginoon na sinusundan natin ay dinaig ang kamatayan? Ang kwento po ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay napaka-importante po sa atin. Kung wala pong muling pagkabuhay, lahat ng pinaniniwalaan natin kay Jesus walang saysay. Isa lamang po siyang someone, and a good example, ng gagamot, nagbibigay ng leksyon, ng aral. Kung hindi po siya nabuhay, lahat ng to walang saysay. Wala pong saysay ang Christmas. Wala pong saysay ang crucifixion. Kung hindi nabuhay si Jesus. Kaya isang pagpapatunay po na dapat maging matapang din tayo na tagasunod ni Jesus kasi si Jesus mismo napagtagumpayan ng kamatayan. So kung ano man po ang pinagdadaanan ninyong problema sa ngayon, tandaan niyo po, napagtagumpayan na ni Jesus ang lahat sa mundo. So tayo rin po, mapagtatagumpayan natin ang lahat kung tayo talaga ay tagasunod ng Panginoon. Kung tayo ay tapat na tagasunod ng Panginoon, mapapagtagumpayan natin ang lahat ng suliranin. Hindi inaalis ng Panginoon ang ating mga problema, pero He is assuring us that He is there with us in our problems and sufferings. In our problems and sufferings. So ang tanong, di ba po, natapos ang Pentecostes, naipadala na ang Espiritu Santo, nawala po ba ang mga Romano? Oo o hindi? Nawala ba? Oo o hindi? Hindi. Nawala po ba ang mga Pariseo? Oo o hindi? Hindi. Nawala ba ang panganib sa buhay ng mga apostoles? Oo, hindi. Hindi. Tama po kayo. Hindi nawala ang panganib. Hindi nawala ang Pariseo. Hindi nawala ang mga Romano. So anong ibig sabihin noon? Hindi po tinatanggal ng Espiritu Santo ang mga problema po natin. Ang problema po natin ay nandadyan pa rin. So anong ang ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo? Ibinibigay niya ang lakas, tapang, na magbago at mapagtagumpayan kung anong mang problema ang ating ikinahaharap sa ngayon. So ang condition or ang circumstance bago ang Pentecostes at pagkatapos ng Pentecostes, pareho lang po. Kasi andyan pa yung mga Romano, andyan pa yung mga Pariseo, andyan pa yung umuusig sa mga apostoles. Ngunit pagdating ng Espiritu Santo, andyan pa din sila. Pero naging matapang ang mga apostoles para spread ang gospel kahit na sila ay may mga banta sa buhay. Kahit na may banta sa buhay nila. Kaya po, ang unang punto na gusto kong i-emphasize ngayong gabi ay ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng tapang at lakas para magbago at harapin ang ating mga kinatatakutan. So yun po, first point. May 3 points po ako na isi-share ngayong gabi. I hope sa lahat ng isi-share ko, itong 3 to ang tatandaan natin. So una, ang Espiritu Santo ay nagbibigay tapang at lakas para magbago. Tayo po ay nababago. Hindi nawawala ang problema, ang mga suliranin. Nagkakaroon lang tayo ng tapang at lakas para harapin ang mga ito. Ngunit, sige nga po, paki-flash yung next na slide.
Nakita niyo po ba yan, yung picture na yan sa internet? Ang nangyari po ay isang kuha po yan ng CCTV. Parang sa isang bayan yata sa Cavite. Yung lalaking nakikita niyo po, isa po siyang hold-upper. Gusto niya Kita mo yan. hold upin ang isang Indian national. Yung mga Bombay, nagpapa 5'6". Gusto niyang hold upin ang Indian national. Ano pong ginawa ng hold upper? Sign of the Nag-sign cross. of the cross. Naghanap siya ng tapang or lakas ng loob para gumawa ng masama. Hindi po ito ang ibig sabihin ng tapang na binibigay ng Espiritu Santo sa atin. Maling rason po ito. Hindi po tapang na para gumawa tayo ng masama. Hindi po ganon. Tapang po para gumawa ng kabutihan. Example po, tapang upang magpatawad. Tapang upang magpatawad. Sino po dito sa inyo ang sinasabi na madali po ang magpatawad? Sige nga po, raise your hand. Madali ang magpatawad. Wala, di ba? Kasi napakahirap magpatawad. Correct. Especially kung nasaktan talaga tayo. Nako, sa isip natin kung nasaktan tayo ng taong ito, iniisip na lang natin, nako, sana makarma siya. Sana hindi maging maganda ang buhay niya. Sana magkasakit siya. Hindi natin wini-wish na maging maganda ang buhay niya. Napakahirap po na magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Pero, kung hihilingin po natin ang lakas at tapang na magpatawad sa Espiritu Santo, isa po itong application ng tapang na pwedeng ibigay sa atin ng Espiritu Santo. Tapang sa pagpapatawad. Siguro pangalawa, kung may mga suliranin tayo sa ating mga pamilya, meron siguro tayong problema, meron tayong malaking utang, meron tayong mga may sakit na kamag-anak sa bahay. Diba minsan, ang dali lang pong mag-give up, ba? Pagod na po tayo. Ito po ang tapang na pwede nating hingin sa Espiritu Santo na pagtagumpayan ang ating mga problema. Na kahit na hindi madali ang buhay natin, bigyan sana tayo ng tapang na malampasan ang kung anumang pinagdaraanan natin sa ngayon. At also, tapang para magsimula muli. Sino po dito ang mga broken-hearted? Sino po dito ang mga iniwan? Diba? Pag iniwan tayo ng mga jowa natin, ng mga mahal natin, hirap na hirap po tayo, nagkukulong tayo, hindi tayo kumakain. Andoon lang sa kwarto, umiiyak. Pwedeng itong tapang po ang pwede nating gamitin or hingin sa Espiritu Santo. Tapang para magsimula muli. Magbagong buhay. Tapang upang isipin na hindi tayo iiwan ng Panginoon. O lahat naman siguro tayo nag-iisip na parang walang nagmamahal sa akin, parang pinapabayaan ako. Mali po kayo. Kung lahat naman po tayo ay iiwan ng ibang tao sa mundo, ang Panginoong Jesus po ay hindi nang iiwan. Si Jesus po ay sapat na. So kung iniisip mo walang nagmamahal sa iyo, maling-mali ka, kapatid. Dahil si Jesus, mahal ka. Jesus loves you. Jesus loves you. Next, can you project po? Now, we are living in a world na puro fake news. Diba? Nakikita nyo naman siguro sa social media, sa Facebook. Diba? Nakikita natin sa Facebook, ang daming mga balitang nagfa-flash. Sa tayong kasi ngayon, marami sa atin ang hindi na mahilig magbasa ng mga dyaryo.
Hindi na po uso ang nanonood tayo ng mga balita sa mainstream media, sa TV, sa GMA, sa ABS-CBN, sa TV5. Kasi sinasabi daw na bias daw. Ano pinapanood ng marami sa atin ngayon? Facebook, content creators, mga vloggers. Yeah, sa TikTok, 'di ba? Yun na yung mga source ng mga news natin. Hindi naman po lahat ng sinasabi doon totoo. Naku. Hindi po lahat ng nakikita natin totoo. Sinasabi nga, 'di ba, na ang mga once young, ang mga oldies po natin, sila po usually ang nabibiktima ng fake news. Pero sa ngayon po, parang hindi na po yan totoo. Parang mula bata hanggang matanda, nabibiktima na ng fake news. Dahil po sa AI, nakakita na po kayo ng mga AI na mga image, di ba? Parang totoo. Parang totoo. Hindi naman ginawa ng totoong tao, pero nakikita natin sa Facebook natin at sa social media. Ngunit, alalahanin po natin na ang Espiritu Santo na pinadala ng Diyos sa atin, ng Panginoon sa atin, ay Espiritu ng katotohanan. Espiritu ng katotohanan. Sige, paki-flash po sa screen. Pwede po ba paki-flash sa screen? Yan po. So basahin ulit natin mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Hihilingin ko sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang patnubay upang makasama ninyo magpakailanman ang Espiritu ng katotohanan. Yun, si Jesus ulit ang nagsabi niya na the Holy Spirit is the Spirit of truth. So ang tanong ngayon, kung pinadala sa atin ng Espiritu Santo, ng Diyos ang Espiritu Santo, bakit hindi tayo nakikinig sa katotohanan? Bakit hindi pa rin tayo, doon tayo sa kasinungalingan? Kasi ang Espiritu Santo ay hindi espiritu ng kalituhan, hindi espiritu ng kasinungalingan. Ang Espiritu Santo ay espiritu ng katotohanan. So bakit hindi tayo nakikinig sa katotohanan? Kung nakasimba po kayo nung May 13, fiesta po yun ng Lady of Fatima dito sa Santo Domingo, 6:15 a.m. Ang nagmisa po ay si Father Art Dinggel. May binigay po siya na 3 rason kung bakit hindi tayo nakikinig sa tinig or sa boses ng katotohanan. Paki-flash nga po yung sa screen. Unang rason po, hindi po natin pinapakinggan ang boses ng katotohanan kasi ang pinakikinggan natin, ang bias po natin. Anong ibig sabihin ng bias? Yung gusto lang nating pakinggan. Diba po? Ngayon, sa kalagayan po ng ating bansa ngayon, nakakalungkot isipin na tayo ay hiwa-hiwalay, hati-hati. Dinidivide po tayo ng political color. Merong pink, merong green, merong pula. So ginagawa po natin, hindi tayo nakikinig sa katotohanan kasi ang pinakikinggan lang natin, yung gusto lang nating pakinggan, yung mga bias natin. Naku, huwag kang makinig sa vlogger na yan. Kasi dilawan yan. So lahat ng sasabihin yan, mali, kasinungalingan. Dito lang tayo sa vlogger na ito. Kasi suportado natin to. Sinusuportahan ng kandidato natin. Yun po, isang sakit po natin yun. Hindi natin napapakinggan ang boses ng katotohanan kasi ang boses ng bias natin ang ating pinakikinggan. Yan po ang first na reason. Ang second na reason, paki-flash po sa screen. Yan, nakikinig lang po tayo kung ang taong nagsasalita ay makapangyarihan. Nakikinig lang tayo kung ang taong nagsasalita ay mayaman.
Nakikinig lang tayo kung ang nagsasalita ay politiko. Nakikinig lang tayo kung ang nagsasalita ay sikat. Hindi po nababatay ang katotohanan sa kasikatan, sa kapangyarihan, sa yaman. Hindi po doon nababase ang katotohanan. Hindi dahil sikat siya, mayaman siya, may posisyon siya, nagsasabi siya ng totoo. Na-experience po natin yan ngayon. Maraming nagsasabi sa atin ng ganito. Mayayaman, sikat, politiko. Pero pawang kasinungalingan po ang finifeed sa ating mga utak. Hindi po ganoon ang Panginoon. Minsan nga po, di ba? Tayong mga walang kakayahan, walang yaman, hindi tayo pinapansin ng lipunan. Hindi po pinapakinggan kung anong gusto nating sabihin. Kasi wala tayong value. Ang ibang tao, nakikinig dahil sikat, politiko, mayaman. Pero mga kapatid, hindi po naaayon ang katotohanan sa kasikatan, yaman, at kapangyarihan. So yun po yung pangalawa, hindi sa kapangyarihan. Pangatlo po, paki-flash nga po. Yan. Third, mahilig po tayo sa survey. Di ba? Mahilig tayo sa survey. Kung sinong sikat or sinong nangunguna sa survey, yun ang iboboto. Kasi ayaw natin ng talunan. Di ba po? Yun ang mindset natin. Bumuboto tayo sa eleksyon kasi sino nga ba yung number 1, number 2? Iboboto ko na yun kasi mananalo yun, sikat yun. Hindi po dapat ganun. Ang katotohanan, hindi lahat ng totoo ay popular. At hindi lahat ng popular, totoo. Hindi po nababase ang katotohanan sa numbers, sa numero, or sa statistics. So kung bumoto po tayo ng tama. Kung may kakayahan ba yung tao, huwag niyong isipin na magaling sana itong politikong ito, kandidatong ito, kaso number 30 sa survey. Hindi siya mananalo, so sayang yung boto ko. Hindi po dapat ganun ang pag-iisip natin. Dapat po pag bumoto tayo, dapat isipin natin kung totoo po itong taong to. Totoo sa mga sinabi. Totoo sa kanyang mga gawa. Kung may kakayahan. Hindi po dahil lang sa survey. Hindi po batayan ng katotohanan ang survey. So yun po, 3 rason kung bakit hindi boses ng katotohanan ang sinusundan natin. Boses ng bias natin, boses ng may kapangyarihan, at boses ng numero or statistics. Ngunit dapat po nating maintindihan na ang katotohanan po ay nababase kay Jesus. Ang katotohanan po ay si Jesus mismo, isang persona. Ano po ang sinabi ni Jesus again sa Ebanghelyo ni San Juan? Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Si Jesus mismo ang nagsabi niyan. Si Jesus ang katotohanan. So, kung nakikinig tayo sa boses ni Jesus, nakikinig tayo sa boses ng katotohanan. Ang Espiritu Santo po ang gumagabay sa atin patungo kay Jesus, patungo sa boses ng katotohanan. Okay, sige. Ngayon, kung si Kristo ang katotohanan, makikita ba natin siya sa ating mga salita, sa post or mga pagtrato sa ating kapwa? Makikita ba natin siya sa ating mga salita, sa ating mga post sa social media, sa pagtrato sa ating kapwa? Isang tanong po yan. May mga naririnig po ako. Ewan ko po kung totoo ito.
Sinasabi po na ang may pinakamadaming chismoso at chismosa ay sa loob ng simbahan. Patay, Tama ala. po ba ito or hindi? Hala. Kasi yun yung sinasabi eh. Yung may pinakamadaming chismoso at chismosa sa loob ng simbahan. Oh. Diba? Linggo-linggo. Nagsisimba. Very active sa simbahan. Pero, Monday hanggang Saturday, chismis ang ginagawa. Nagsasabi ng hindi totoo. Hindi po boses ng katotohanan yan. Aray ko. Ako, guilty po tayong lahat dyan. Hindi po ako exempted. Kasi may mga brothers po, chismoso din eh. So lahat tayo chismosa sa loob ng simbahan. So no, kung titingnan natin, kung ang mga chismoso at chismosa ay sa loob ng simbahan, sino kaya ang pinagchichismisan? Siyempre, si Father or si Brother. Tama po ba? Nako, nakita natin si Father. May kasamang magandang babae. Nako, siguro girlfriend ni Father yan. Tapos nakita natin si Father, may kasamang mga bata, malalapit sa mga bata. Ang sasabihin, naku siguro si Father pedophile yan. Nakita natin si Father, may gwapong lalaking kasama. Naku si Father bakla yan. Di ba? Tayo mismo, hindi nagiging boses ng katotohanan kahit na tayo ay nasa simbahan. So pinapaalalahanan po tayo mga kapatid. Kami din po, tayong lahat ng mga chismoso at chismosa. Sabi po ni Pope Francis, huwag na tayong magchismis. Nakakasira po yun sa atin. Kasi iniisip natin, di ba? Naku, konting kwentuhan lang naman. Maliit na bagay. Naku, mga kapatid, doon po tayo mag-ingat. Kasi ang kasalanan po, hindi niya minamarket ang sarili niya as something na masama or evil. Nagsisimula yan sa maliit. Hanggang lumaki ng lumaki. Akala natin makokontrol pa natin. Hanggang sa huli, tayo ang kinokontrol ng tayo ang kinokontrol ng ating kasalanan. So ang second point ko po, kanina, nagbibigay ang Espiritu Santo ng lakas. Sa pangalawang punto po, ang Espiritu Santo ang umaakay sa atin pabalik sa katotohanan. So una, lakas at tapang para magbago. Pangalawa, katotohanan. Lang. Last na po, third. Wait lang ha. Konti na lang. Ayan. Hindi ko alam kung nasabi or na-introduce kanina kasi busy ako sa likod eh. Hinihingal pa ako kakasayaw. Hindi ko alam kung sinabi sa introduction na ako po ay Ilonggo. Nasabi po ba? Ay hindi. Yan. So si Brother JM po ay isang Ilonggo. So paano nyo po nasabi na si Brother JM ay Ilonggo? Ilongga po kayo? O yun. So paano natin nasabi si ate ay Ilonggo or Ilongga? Ano po, sa pananamit ko? Ano po, dahil ba sa paglalakad ko? Hindi. Sa pananalita ko. Di ba? Malalambing daw ang mga Ilonggo. Pero alam niyo po ba, yung honest to goodness, sinabi ko to kay Father Simon kanina. Nung inimbitahan po ako na magbigay ng talk sa parokya, any talk sa parokya, natatakot po talaga ako. Kasi hindi po ako marunong magtagalog. Kami pong mga Ilonggo, hindi po kami sanay na magtagalog. Kaya di ba, yung mga kilala nating Ilonggo, may patay na si Miriam Defensor Santiago, isa po siyang Ilongga. Malimit po siyang magsalita ng Tagalog. English po, oo. Kasi hindi kami nagsasalita ng Tagalog. So natatakot po ako. Bakit kaya akong inimbita dito na magbigay ng talk? Hindi ako magaling magsalita ng Tagalog.
Baka mali ang pag-intindi nila sa sinasabi ko. Kasi minsan, pinagtatawanan po ako sa student tape din ng mga brothers ko po. Kasi ibang Tagalog word po ang ginagamit ko sa dapat na gagamitin. So sabi ko, baka mamaya pag nag-share ako dito sa parish, mali-mali yung sasabihin kong salita. Ngunit, na-remember ko, anong topic na ibibigay ko ngayon? About sa Pentecostes. Ang ebanghelyo po ng Pentecostes ay ebanghelyo ng komunikasyon. The gospel of the Pentecost is the gospel of communication. So anong nangyari sa Pentecostes? Kung nakikinig kayo kanina, yung mga apostoles po, nag-preach sila sa iba't ibang lengguwahe. Ngunit, nagkakaintindihan sila. Iba-iba po yung lengguwahe nila, pero nagkakaintindihan sila. Yan po yung nangyari sa Pentecostes. So na-remember ko, magtutok ako sa Pentecostes. Bakit ako kakabahan? Ang ipinagdasal ko po sa Espiritu Santo, hindi na para gumaling ako magtagalog. Ang ipinagdarasal ko po kanina, nakaraang araw habang ginagawa ko po yung talk na ito, na sana buksan ng Espiritu Santo ang mga puso at utak po ninyo na makinig, na maintindihan kung anong gusto kong sabihin, kung anong gustong sabihin ng Panginoon through me. Yun po, hindi po na dapat gumaling ako magtagalog, hindi. Kasi sa Pentecostes, kahit na iba't ibang lengguwahe sila, nagkaintindihan sila. Kabaliktaran po ito sa nangyari sa Tore sa Babel, sa Lumang Tipan, sa Old Testament. Kasi sa Old Testament, sa paggawa ng Tore ng Babel, anong nangyari? Isa lang ang kanilang lengguwahe. Ngunit dahil sa kanilang kayabangan at sakim sa kapangyarihan, hindi po sila nagkaunawaan. Hindi po sila nagkaunawaan. Kaya, kung meron akong maisi-share na ikatlong punto about sa Holy Spirit, ang Holy Spirit po ay espiritu ng pagkakaunawaan. So, nagbibigay po siya ng lakas sa atin, ay gabay sa pagkakaunawaan sa gitna ng hindi pagkakaintindihan. Diba po, gusto natin ng unity. Diba? Sino naman ang hindi gusto ng pagkakaisa? Na-remember ko po, 2022, ang ating presidente at vice presidente, diba ang plataforma nila, unity. Unity team nga yung tawag nila eh. Wala nung nangyayari sa atin ngayon. Hindi tayo nagkakaisa. Kasi hindi nakaugnay ang unity or pagkakaisa sa presensya ng Diyos. Hindi po connected ang unity na sinasabi nila sa presence ng Panginoon, sa Espiritu Santo. Connected po yun sa kapangyarihan. Gustong maluklok sa pwesto, sa pride. Pag hindi po base ang unity sa presensya ng Espiritu Santo, madali po itong mawasak. Kaya mga kapatid, kung i-review ko, yung tatlong points, ang Espiritu Santo po ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang para magbago. Pangalawa, gabay sa katotohanan. At pangatlo, pagkakaunawaan. So yun po yung tatlong points na gusto kong i-emphasize sa inyo ngayon. At sana po, habang sineselebrate natin ang pista ng Pentecostes, hilingin natin sa Espiritu Santo na gabayan tayo sa katotohanan, sa pagbabago at sa pagkakaunawaan. Hindi lang po natin kasama ang Espiritu Santo, tayo po mismo ang templo ng Espiritu Santo. Sabi po yan ni San Pablo, we are the temple of the Holy Spirit. Kaya, kailangan nating i-reflect. Kung di ba nililinisan natin ang simbahan, ano pa kaya ang templo ng Espiritu Santo, yung ating mga sarili? Sa tuwing tayo ay gumagawa ng masama, palagay po ba natin nananatili ang Espiritu sa atin? Hindi po. Hindi po. Kasi ang iba sa atin, gusto lang natin na bisitahin ng Panginoon, hindi para manatili sa atin. Gusto lang natin ng Panginoon na
bumisita kung may kailangan tayo, kung may sakit, kung may hinihiling. Pero after that, wala na. Kasi kung andyan ang Espiritu Santo, there is in us a drive na magbago. Ayaw po natin ang pagbabago. Mahirap po yun sa atin. Madali pong magsimba, madaling magrosaryo, madaling magnobena sa ating mahal na ina. Madaling mag-ayuno, mag-fast at mag-abstain. Napakahirap pong magbago. So, mga kapatid, sa huli po, since tayo ay templo ng Espiritu Santo, sana po ay maging handa tayo sa pagdating ng Espiritu Santo sa atin. Kasi po ang Espiritu Santo hindi lamang bumaba noon. Hanggang ngayon, andito po siya sa atin. At sana hindi lang natin siya i-invite na maging kasama natin. Sana po ay bigyan natin siya ng puhang sa ating mga buhay. Gawing tahanan ng ating mga katawan ng Espiritu Santo at maging gabay kung paano mamuhay at maglakbay patungo sa Panginoon. So again po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay walang nakatulog dyan kasi wala po. Maraming salamat po. So yun lang po yung aking maisi-share at maraming salamat po sa inyong lahat. Eto na. Abangan bukas sa Parish Pentecost Celebration. God is good? All the time? God is good. Okay. Marami po ba tayong natutunan kay Brother JM? Ang daming naka-red. Pakitanong po yung mga naka-red. Birthday mo? Birthday mo. Pakibate, happy birthday! Happy birthday. Okay, lahat ba ay na-bless ngayong gabi? Iyan ang dapat ninyong abangan sa ating Parish Pentecost Celebration Edition special coverage ng ating kantahan sessions. So ayun na nga mga kapatid, yan po ang dapat ninyong abangan bukas sa ating ika-4 na araw ng ating Parish Pentecost Celebration Special Coverage.